Maganda rin ho ito dahil pag oras po ng pananghalian, huwag ninyong kakalimutan gumamit ng suka. Yan po, paalala sa ating mga kasama, huwag po ninyong kalilimutan para higit na sumarap ang inyong pananghalian, kahit po hapunan, gumamit po kayo ng suka sapagkat ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng mga peking ginto at ang suka po ang tutugi sa mga mambubudol. Kanya nais kong batiin ang ating mga kasamahan dito sa Duterte senatorial candidates, ang ating bayan ng mga magsusuka. Nais kong ipaalala sa inyo, huwag ninyong kalilimutan, hindi lamang ang number 56, si Attorney Vic Rodriguez, isama po natin ang buong Duterte senatorial candidates. Number 10, si Jimmy Bondoc. Number 22, si Bato de la Rosa. Number 28, si Bongo. Number 30, si JV Hinlo. Number 34, si Raul Lambino. Number 38, si Dante Marcoleta. Number 53, si Pastor Apollo Kibuloy. At number 58, si Philip Ipe Salvador. Yan po ang mga certified approved Duterte senatorial candidates. Huwag po ninyong kalilimutan. At marami po tayong topic ngayon. Ang ating pong title, yung bully naging bubuli. Sapagkat kumaripas po agad ng takbo at nagsumbong ginagamit ang bilang armas o nawe-weaponize po yung ating mga law enforcement agencies. At ayan na nga, pagkatapos po ng proclamation ng Duterte senatorial candidates ay meron pong banta. Nakasuhan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng inciting to sedition at saka unlawful utterances. Nakita naman po natin na nagsalita na yung mismong direktor ng NBI. Walang inciting to sedition sapagkat wala naman pong public uprising o kaya yung tumultuous na yung kaguluhan. Wala po yun. Yun po yung elemento ng inciting to sedition, yung Article 142 ng ating revised penal code. At yan po ay magaganap lamang kung meron po ring makakapagpatunay na nagkaroon ng violation ng Article 139 ng revised penal code, yung tinatawag po nating sedition. Malinaw po doon sa naging pahayag ng mismong direktor ng NBI, biro lang yung salitang yan, joke lamang. At kahit mismo yung Senador Jinggoy Estrada na nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon, happy birthday sa iyo, Senator Jinggoy, sinabing yung konteksto niyan ay isang biro, malinaw na biro. It was said in jest and not to be taken seriously. Sapagkat alam naman ho natin kung ano ang karakter ng ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte pag siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga followers. At through the years, subok na po iyan. That is how he connect with his listeners. Ngayon, kung ayaw niyong pakinggan si Pangulong Duterte, di maglipat kayo o maghanap kayo ng ibang social media platform o di kaya kung saan man kayo nanonood, lumipat po kayo. At wag na naman kayong gumawa ng isa na namang distraction or deviation. Yung BICAM report po, marami hong nagtatanong sa akin ano na estado. Tayo po ay kunin ko na rin ang pagkakataong ito, manawagan sa ating mga kagalang-galang na maestrado na bigyan ng kaukulang pansin ang ating isinampang kaso, yung petition for certiorari and prohibition. Sapagkat kumukuha lang ako ng detalye, may mga balita apparently na may nakabasa na mahigit 50% na yata ng budget for 2025 ay nailabas na o nabigyan na nung allocation at maaari nang gamitin. Kailangan pong bilisan ng ating mga hukom ang pag-aksyon dito sa napakahalagang demanda na ating pong inihain hinggil sa unconstitutionality of the 2025 budget. No, pakita mo, idemanda mo, imbestigahan mo kung bakit walang enrolled bill. Bakit walang may pakita ang Kongreso ang mababang kapulungan ng enrolled bill. Bakit ang kopyang nakuha namin mula sa archive section, archive
Ibig sabihin po, repository yan ng original. Sa archive section ng House of Representatives ay wala pong pirma. Ang Pangulo ng Senado, ang namumuno sa House of Representatives, ang Secretary ng Senado, ang Secretary General ng House of Representatives, at ang Presidente ng Pilipinas. Wala hong pirma doon sa kopya ng archive section ng House of Representatives. Yan ang imbestigahan mo dahil 6.352 trillion pesos ang halagang kasali riyan. At ang nawawala dahil sa 28 items na blanco ay 241 billion pesos. Kaya nga po yung title natin, yung bully naging bubuli. Kumaripas ho agad nung atras, nung na-realize nila na mali yung sinasabi niya na tinawag niyang Team Suka ang Duterte certified and approved senatorial candidates. At nakita naman natin, nagpahayag lahat ng kanilang saloobin yung aking mga kasama sa Duterte senatorial candidates sa aming pong lineup. Alam mo ninyo, ngayong hapon, nais kong batiin ang aking mga kaibigan na napakauhusay na abogado, ito yung mga abogado de Campanilla, si Attorney Martin Delgra at Attorney Israelito Torion. Sila po ay nariyan ngayon sa Korte Suprema at naghahain ng petisyon questioning the constitutionality of the impeachment, maybe the process and even the articles of impeachment na ipinadala ng mababang kapulungan sa Senado. At maganda po yung nakausap ko po si Attorney Torion nung aming pong proclamation ng Duterte approved and certified candidates for senators. Nag-usap po kami at questioning nga yung proseso. Alam mo ninyo, isang malaking kabulaanan na minamadali yung impeachment dito sa Senado. Ilang buwan na ho nilang inupuan yung impeachment. Ibig sabihin, hindi nakitaan ng urgency ng mababang kapulungan, ng mga mambabatas, ng mga elitistang mambabatas sa Kongreso, yung mga elitistang kongresista, hindi nila nakita na mayroong sense of urgency sapagkat wala naman talaga. Ngayon, minamadali nung ilang mga senador kating-katina na masimulan ang proseso ng impeachment. Dapat nga ho, hindi nila ito bigyang daan. Bakit kanyo? Na-diskurso ko na po sa inyo ito. Hindi dapat patulan ng Senado itong unconstitutional articles of impeachment na pinadala ng mga elitistang mangbabatas mula sa mababang kapulungan patungo sa Senado. Unang-una, tatandaan po ninyo, merong 3 naunang impeachment complaint. At binibida nung maingay na Secretary General ng House of Representatives na ito raw po'y verified impeachment complaint. Ibig sabihin, ito'y base sa personal knowledge o di kaya ay sa authentic documents at binasa nung mga naghain at nag-endorso nung 3 naunang impeachment complaint. Meron nung 3 nauna Anong nangyari dun sa 3 nauna? Bakit natalunan ng pang-4? Kasi dapat i-resolvein muna yan. Kaya tama rin yung hakbang na ginawa ni Attorney Martin Delgra at Attorney Israelito Torion na dalhin sa Korte Suprema ito sapagkat hindi po para pigilan ang impeachment, kundi para respetuhin ng mga mambabatas ang ating saligang batas. Hindi po sila pwedeng mas mataas sa ating saligang batas. The Constitution is the paramount and fundamental law of the land. The Constitution is the supreme law to which all laws must conform. Dapat lahat ng batas, lahat ng gagawin ng mga tao, pribado ka man o publikong empleyado o opisyal, kailangan susundin mo at naayon ito sa ating saligang batas. Hindi po respeto ng mga elitistang kongresista ang proseso. Bakit kanyo? Malinaw po sa ating saligang batas. Article 11, Section 3, I believe, yung sinasabi pong sa loob ng 1 taon, walang impeachment proceedings ang maaaring maisampa ng higit sa isa.
sa loob ng 1 taon. Sa loob po ng 1 taon, dapat isang impeachment complaint or impeachment proceedings lamang ang maaari mong simulan. Hindi 2, hindi 3, hindi 4. Balikan po natin itong unconstitutional impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte. Meron pong naunang 3. In terms of pagkagagawin po nating reference ay yung time at yung date, may nauna pong 3 bago dumating yung pang-4. Hindi po nila inaksyonan yung 3. Ang inaksyonan nila yung pang-4. Hindi ho ba unconstitutional yon? Bakit? Malinaw po na no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Malinaw po yan. Paki-check po ninyo. Article 11, Section 4, I think, ng ating saligang batas. Paki-check po ninyo. Meron pong 3 nauna. Pang-4 po ito eh. Anong nangyari sa 1, 2, and 3? Hindi nila inaksyonan, inupuan nila, inuna yung number 4. Bawal po yun. Bakit? In terms of time, in terms of date, may nauna pong 3. Kinakailangan muna aksyonan yung 3. At binanggit nila na ito po ay naihain na at naihatid na sa tanggapan ng Speaker of the House. So nauna yung 3 bago yung pang-4. Hindi maaring mauna yung pang-4. Meron ho kasi nakaharang, may nakabarang 3. Kinakailangan aksyonan yung 3. Or, ang pinakamainam na dapat ginawa nila, kinonsolidate ho yung 4 na impeachment complaint at lahat yun ang itrinansmit nila sa Senado. Kaya yun po, sa puntong yun, I agree, doon po sa gagawing pagkilos at aksyon ni Attorney Torion at ni Attorney Delgra, questioning the constitutionality of this impeachment complaint, not so much on yung linalaman o yung mga basihan, kung hindi yung proseso. Again, the spring cannot rise above the source. Ang source ng kapangyarihan, ang pinagmulan po ng kapangyarihan ng mababang kapulungan ay ang saligang batas. Hindi sila maaaring umakto o gumalaw ng isang bagay ng higit pa sa naayon sa ating saligang batas. Kinakailangan silang sumunod. Kaya yan talagang dapat dalhin yan sa Korte Suprema.